Bitawan mo ako, Etsuyu. Huwag mong saktan ang anak ko. Etsuyu, huwag mong saktan ang anak ko. Tigil. Yue. Anak ko. Yue. Ja, okay ka lang? Yue. Si Yue. Tingshen, hindi ka marunong lumanggoy. Huwag kang lulusong. Ja, bitawan Montag muna. Tingshen, iwan mo na ba kami ng anak mo? Hindi ba't sinabi mong alagaan mo ako? Anak ko. Tama na. Yaya. Kuya, ang babae na ito ay masamang masama. Muntik pa niyang patayin si Ate Yaw. Karapat-dapat lang na mamatay siya sa pagkalunod. Tumigil ka, Ting. Si Yui ang asawa ko sa tamang paan. Ano pang hinihintay ninyo? Sagipin siya, bilis. Sino ka? Wala kang karapatang tawaging asawa si Yuyu. Umalis ka. Yue. Huwag mo akong takutin. Yuyu, guysing ka. Yue. Kuya, iuwi mo ako. Sige, uwi kita. Yue. Umalis ka kung ayaw mong mamatay si Yuyu dito. Sino ka talaga? Anong relasyon mo sa asawa ko? Azawa. Hindi na magtatagal. Umalis ka. Sandali. Pinsiyuy, gusto ko lang ng pag-amin sa akin. Ito ba ang ugali mo? Pwede na ba siyang umalis ngayon? Umalis ka. Hindi pwede. Hindi pwedeng umalis ng ganito si Kinsiyu. Yaya. Ang plate number na yun, Jiang A 999 pala. Zinubia talaga yung lalaking yun? Ang tapang niya, diretso sa Zhao family para agawin ng tao. Ang close nila ng ate mo, parang mag-asawa talaga. Baka kabit NG Ate Montag yun? Yang plate number na yon. Ay, research Montag kung kanino yon. Baka si Boss Ju. Naka-encrypt ang info na may-ari ng plate number na to. Hindi mahanap. Baka naman talagang naligaw si ate si Yu. Baka may nakakapit na malakas. Ang ganda-ganda ni Yuyu, nawala pa sa'yo. Tignan natin kung paano ka magsisisi, matanda ka na. Anong pampagana ba yung binigay sa'yo ng babaeng yon? At pinagtatanggol mo siya ng ganito? Gising ka na? Tatay, miss na miss kita. Yuyu, huwag masyadong ma-excite. Kakagaling mo lang sa pagkalaglag. Ay naku, ikaw. Hindi na save yung bata. Mahina ka na nga, nilagnat ka pa. Iwiwe, yung anak na gagon de Jong. Ano ba Jong? Pagkatapos nito, ipapakilala kayo sa sampung dekalidad na lalaki. Mas maganda pa yan ka sa sakana. Inshang. Actually, maganda rin to. Simulan gayon. Vete ka nang makawala sa basurang yon.
Ooh. Yeah. May auction next month, SA Family Nathan. Buong ST Fidel Manor ang kinuha ko. Pumunta ka para makapag-relas ka. Hara to SA. Welcome back mo sa bahay. Zakto to anak ni Kinfeng. Dapat nang magpakita ng madanggang. Salamat, tatay. Gusto ko sanang imbitahin si Lola Zu. Itong mga nakaraang taon. Ang bait-bait niya sa King. Ang tagal kong nawala. Siguradong nag-aalala siya. Sige. Balang problema. Yeah. Young project with Zhou family. Si Luyaw ba yung mag-aayos niyan? Tignan natin kung paano niya lulutasin to. Hello. Ang tinatawagan po ninyo ay nasa ibang usapan. Ang tinatawagan po ninyo ay nasa ibang usapan. Kinsi Yue, saan ka ba talaga pupunta? Voicemail, mensahe, voicemail. Boss Joe, young project with Chin family. Hindi umuusad. Ano NG ng Jayari? Ekala ko maos naman? Nga pala, May balita na ba sa asa ko? Wala. taktakan muntak ang ta. Ipagpatuloy ang pagkahanap. Si YUE, ikaw ang unang nagtulak sa buntis. Hanggang kailan ka pa magwawala? Ang lakas ng giloob ni si Yue, HMP, akala mo kung sino. Akala mo kung sinong mayaman, buti na lang umalis. Ngayon, alam na ng buong lungsod na siya ay isang malandi. Matalino talaga si 8 Nao, kan hindi mo pinakitang nahulog sa tubig. Hindi siya itutulak ng kuya ko sa pool, sana noon pa. Dapat pinainom ko si Noje maraming tubig, kung hindi, ngayong. Ano? Zhao Pinting, ano ang sinabi mo? Tingshen, andito ka na. Mas mabuting palivana mo sa iking kung giano ang gibig sabing NG pinakita na ulog. Zu Tingshen, ganito ba ang pakikipag-usap mo sa pamilya? Kung wala kami, hindi mo makikita ang tunay niyang pagkatao. Ay anong gabing iyon? Si Kinsi Yue ay hindi talaga balak itulak ka. Tama ba? Kuya Tingshen, akala ko itutulak niya ako, nag-alala lang ako sa bata. Kaya ganoon na lang ang reaksyon ko. Kung may mangyaring masama sa sanggol sa tiyan ni Luyaw, papakazalan kita. Paano ko nasabi ang mga iyon sa kanya? Ako pa mismo ang nagtulak sa kanya sa tubig. Luya, napakazama montak. Kuya. Kuya, nawawala ka na ba sa isip? Kuya, ang pipi na yon ay masama ang ugali. Itulak din niya si Atyaw sa tamang panahon. Si Luyaw ay nagdadalang tao ng lahi ng Zhao. Ano ang may bibigay niya sa iyo? Sa harap ng maraming tao, tumakas kasama ng iba. Mukhang wala ka talaga sa kanyang puso. Kuya Tingshen, nagkamali talaga ako. Nahulog lang naman sa tubig. Hindi naman nasaktan. Kuya, sa tingin ko sinadya niya yon. Batiin mo na lang siya, hindi ba? Batiin. Ngayon, hindi ko na mahanap ang kanyang anino. Boss Zhao, may nahanap na. Sabi ng guro sa Xingyu Elementary, babalik ang misis sa hapon. Ilok ang paaralan, kahit isang langaw ay hindi makakalabas. Yue. Kakagaling mo lang, pupunta ka na agad bilang volunteer sa Xingyu. Hindi ba masyadong pagod? Okay lang kuya, matagal na rin. Ako hindi nakakita sa mga bata. Yue. Kung sasabihin ni Zhao Tingshen na babalik siya. Ikaf. Kuya, biro mo, may buntis na siyang fiance. Bakit pa niya ako hahanapin? Nitong mga araw na ito, Zia. Tumawag siya sa iyo ng 50 beses. Ano? Yeah. Hindi ka binigyan ng cellphone ni Papa dahil ayaw niyang masaktan ka. Pero sa tingin ko, ikaw lang ang makakapag-ayos ng mga bagay na ito. Paalala sa akin, mensahe. Nasaan ka na? Tawagan mo na ako. Hangal kong kapatid, huwag mo nang ulitin ang mga pagkakamali mo. Tanggalin ang kontak na Zhao Tingshen, kasama ang lahat ng mensahe sa kanya. Anggalin ang Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi na ako ang dating Kinsi Yu. Teacher Yaya, Nazen SI Daddy Joe?
Ang tagal na namin siyang hindi nakikita. Daddy Ziu. Ay hindi na babalik. Ziyue. Alam kong babalik ka rito. Isang buwan kang nagtago, dapat wala ka ng galit ngayon. Ang pagtulak sa iyo ni Luyaw. Alam ko na lahat. Nagsisi na siya. Huwag kang masyadong magdamdam, umuwi na tayo. Si Yui, tingnan mo si Xiao Bao, nakatingin sa atin. Ayaw din niyang mag-away tayo. Di ba? Ziyue. Tingnan mo, nag-aalala na si Xiao Bao para sa iyo. Patawarin Montag na ako, please? Teacher Yaya, huwag kang magalit kay Daddy Joe, please? Pero iba na ito, Zhu Tingshen. Hindi na kita mapapatawad. Magsilaro muna kayo. Alam kong magiging mabait siya. Yu, umuwi na tayo. Petsa. Taon. Zhu Tingshen, mas mabuting maghiwalay na tayo ng maayos. Diborsyo ang gusto mo. Zhao Tingshen? Alisin mo ang maruming kamay mo. Yeah. Kung hahawakan mo siya ulit, babalikan kita. Ikaf na naman. Si Yui, nitong mga araw na ito, hindi kaya. Kasama mo siya, kaya dahil sa kanya. Gusto magdiborsyo, tama ba? Si Yui, ang galing mo talaga. Tinatapon mo ang pagiging MRS Zhao. Para makipagrelasyon sa lalaking ito, na hindi mo naman alam kung saan galing. Ano ang meron siya na wala ako? Siya ay lubos na nagtitiwala at nagmamahal sa akin. Kinzi Yue. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Malapit nang magkaroon ng collaboration ang Zhao at Qin families, isang proyektong worth bilyon. Kung pipirmahan mo ang divorce papers, tatalikuran mo ang pagkakataon Na maging asawa ng pinakamayaman. Ito ba ang gusto mong itapon para sa lalaking ito? Isusuko ang lahat ng ito? Panaginip lang. Boss Zhao, ang pakikipagtulungan mo sa pamilya Qin. Hindi kailanman matutupad. Madudurog ang pangarap Montag. Ano KBA? May lakas ka pang punahin ang desisyon ng pamilya Qin? Sasabihin ko sa inyo, ang pakikipagtulungan ng pamilya Qin sa Zhao ay sigurado na at walang makakapigil. Kapag naging bisita kami ng pamilya Qin, huli na ang pagsisisi ninyo. Boss Zhao, may malaking problema. Anong kinakabahan mo? Nakikipag-usap ako ng importante. Boss Zhao, formal kaming sinabihan ng pamilya Qin. Ano ang sinabi? Naipirmahan na ang kontrata? Hindi. Isinapubliko ng pamilya Qin. Natatanggalin ang lahat ng pakikipagtulungan sa atin. Kanselado na ang proyekto. Boss Zhao, ngayon alam mo na kung ano ang panaginip lang. Ano KBA? Anong karapatan mong makialam sa akin? Si Yui, pag-usapan natin ito sa bahay. Tara. Sinabi ko na sa'yo, wala kang karapatang hawakan siya. Anong karapatan mong magdesisyon para kay si Yu? Ziyue. Gusto mo bang sumama sa akin? Ikaw ang magdesisyon. Ang sinabi niya ay ang sinasabi ko. Ang bahay na iyon. Hindi na ako babalik. Pirmahan mo na ang kasunduan. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Si Yui, hindi ako naniniwalang ganyan kakasama sa akin. Zhou Tingshen. Paulit-ulit mong pinapalampas ang kabit mo. At pamilya mo na inaapi si Yui. Ngayon, wala na ba siyang karapatang magdesisyon? Tumigil ka. Buntis lang si Yao Yao, pansamantala lang siya sa bahay. Gago ka. Pinagtatanggol mo pa ang kabit mo. Alam mo ba, habang inaapi mo si Yui, para sa kabit mo, may dinadala rin siyang sanggol? Sanggol? Yue, buntis ka? Yue, buntis ka? Kaninong anak? Sabihin Montag SA akin kaninong anak. Zhu Tingshen, nakakadiri ka. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. Huwag mo na akong hanapin. Ako. Yue, tayo na. Tingshen, saan ka pupunta? Biglang nagbago ang pamilya Pin.
Kanselado ang pakikipagtulungan. Bumagsak ang presyo ng stocks. Bumalik ka na at magasip in Peron. Sage, babalik ako agad. Alamin ninyo kung buntis si Kinshu. Kunin ang lahat ng prenatal records niya. Gusto kong malaman kung sino ang lalaking yon. Gagantihan ko ang gagawin iyon. Ma, Sa wakas nakauwi ka na. Ano ang ginangyayari dito? Ang pamilya Kin. Ano mo sinasabing mapalilaban sa iyo? Ito 0.3 billion proyekto. Ngayong ang bumulusok na J-Ilok ay nanonood na J aming mabilo. Captured. Hindi ba sinabi mo na ito ay isang tiyak na bagay? mahirap na sa loobin ni Kin ay walang kwarto sa lahat. Ngayon, mari lamang namin. Boss Zhao, sa wakas natagpuan ko ka. Natangaping Zhongcheng Chamber of Commerce ang opisyal na Panawan Mula SA Itas Mula Nayon. Magtatapos ang lahat ng pakikipagtulungan sa Zhao at kasama ang Zhao. Listahan ng mga hindi tapat na kasama ang chairman ko personal na nagsasalita. Boss Joe. Ano ang ginava mo NG Pamilya Zoo? Upang makakasala si Pangulong Gu kaya patay. Paano posible na ang aming pamilya zoo? Ngunit ang pamamahala ng Jiangcheng Chamber of Commerce, Jigo, hindi ito isang lumang mata na bulaklak. Kamalian para sa pagin. Unbridled Joe Pinting. Binibigyan mo ako ng malinis na bibig sa iyong mga salita. Sa hinaharap, ang pamilya Zhao ay hindi nais na maging sa silid ng commerce. Kumuha ang anyumang MGA Mapagukinan at Connexion. Nagtanong sa akin ang chairman, Zhao Tingshen, guna sabihin sa iyo. Huwag gumawa ng mga tao na hindi dapat pester. Kung hindi man, Laha ang MGA Channel ang Pagpapanuna ang Chamber of Commerce Government Docking Project. Ang pamilya Yu na de patitipong na de industriya ay tatanggang mula sa iyong pamilya Yu. Nagyante lamang sa mamataya. Gu laha ay ginawa ayon SA ayong order. ano pa ang kailangan namin sa susunoda? Maari mong sabing, Salamat dalawang shishu para sa pagpunta para sa akin pagkatapos ng pagkahulog ng pamilya Zoo. Wala ang iyong mga benepisyo. Paano natin maaring masaktan ang Chamber of Commerce? Ano ang mari kong gawin gayon? Tiya, huwag masyadong mag-alala. Pangangalaga ang iyong katawan. Sa oras na ito, bakit hindi sinabi enge sinuman na ako ang maswerteng bituin enge pamilya Zhao? Paano dumating ang maswerteng bituin na ito at anong uri ng masamang bagay ang nangyari? Lola, bakit mo sinisisi ang Sister Yao para dito? Uteo ay marina. May target sa amin, Saujating. Gumawa na de isang bagay tungkong dito. Hindi lamang makakalimutan. Ginang Zhao doon. Ako ay Epsilon nasa ako. Ang nagpadala ng iyong urgent express ay Kins Group. Para sa akin ito. Ginang Zhao ay inimbita sa charity auction ng grupo ni Kin. Invitation letter noyong umoga, ong bata UUU. Napadang sa aking na mensa. Sinabi niya na imbitahan ako sa auction. Alamin Montag ako. Lola, ano is ating in Montag? Ano madaling makakano de kinsi? Ang sulat ng pangkat ni Kin na hindi siya mahirap na. Euro in sign language, lumang babae. Malamang bilang panglang na de pamilya Kin. Inimbita nila ang makilalang tao sa Jiangchen. Lahat ay nakatanggap ng imbitasyon, kahit sino man ang nagpadala. Ang makalaga ay ang imbitasyon kay Tio. Tingshen, sa tingin ko ito ay isang pagkakataon. Pagdating ng panahon, kausapin natin ng personal ang pamilya Pin. Baka may pagay sa paong aging pakikipagsalangan. Uun ka, kuya, si Ate Yao Yao. Ay may magkakila pa sa mundo na de fasan. Di ba? Baka sakaling matapasita si Kaje, impadating na de panahon. Tita, tama si Pingting. Para kay Tingshen at sa pamilya Zhao, gusto kong subukan. Basta, hino. Kung gayon, pumunta tayo. Kailangan kong patahimikin ang taong iyon na nagsalita ng walang galang. Yeah. Ano iyon? Yuyu, nakita ko ang paglaki mo ngayon. Bilang Kuya Montag, ako ay lubos na natutuwa para ipagdiwang ang iyong perpektong pagbabago. At ang pagsisimula ng bagong buhay, ikaw at ang iyong pangalawang kuya ay espesyal. Na naghanda ng regalo pa sa iyo. Binibini, ito ay pinakabagong koleksyon ng international fashion brand na LU. Ito ay antique necklace na koleksyon ng sikat na taga-Paris. Ito ay singsing na suot ni Princess Kelly. At ito pa, pumili ng damit para sa pagdiriwang. Kung ganon, tatanggapin ko na lamang ng buong puso. Sage, simulan na natin. Ako, si Qin Siyu ay bumalik na. Si Qin Siyuy ay bumalik na. Hoy, Huaitzi, narinig Montag PA? Si Qin Siyuy ay bumalik na. Yung katunggali mo mula pagkabata, na nagpaalis sa iyo papunta sa ibang bansa, si Qin Siyu. Bumalik siya sa Jiangcheng. Bumalik lang siya sa kanyang pamilya, wala akong pakialam. Kakakabalik mo lang, hindi mo alam.
Ngayon, iba na ang sitwasyon. Ngayon, siya ay malaya na, diborsyado na. Ano es ating Montag, Gigu? Meleking balita yon, DIBA? Ako ang unang. Nagbigay sa iyo ng impormasyon. Kung may nararamdaman ka pa sa kanya, magmadali ka at suyuin mo siya. Hindi ka na maghintay ng 3 taon sa ibang bansa. Ano ang kinalaman sa akin kung diborsyado siya o hindi? Sige, wala kang interes. Hindi ka peaan ga nakakabalik. Una lamang makipag-ugnay sa Chamber of Commerce. Para tulungan si Qin Si Yui at parusahan ang pamilya Zhao. Sig, ako ang madaldal. Ito, Ang charity action na inorganisa ng pamilya Qin ay gaganapin sa St. Fidel Manor. Sabi nila, napakalaki ng paghahanda. Kalahati ng mga kilala at mayayaman sa Jiangcheng ay pupunta. Kung wala kang interest, Jigu, edi mabuti. si Qin Shang na lang ang bahala. Kamakailan lang ay aktibo sa social media. Nag-alboroto na maghahanap ng binata para sa kanyang kapatid. Halos masira na ang pintuan sa dami ng nag-a-apply. Napakagandang oportunidad. Ang biyaya ay dapat sa sariling bakuran lang. Tol, ako na ang pupunta para sa'yo, baka sakali. Makapagkwentuhan pa kami ni Xiaoyu. Si Miss Qin ngayon ay sikat na sikat, kung hindi pupunta si Huishi. Subukan natin ang swerte, okay lang yon. Sino nagsabing hindi ako pupunta? Ngayong bumalik na siya, hindi ko na siya pakakawalan. Sabi nila, dito lang nagstay ang mga dayuhang maharlika. Hindi makapasok ang walang koneksyon. Hindi ko inakalang ang pamilya Pin. Hindi ko inakalang ang pamilya Pin. Buong Manor ang inarkila, talagang mayaman ang pamilya Pin sa Jiangcheng. Narinig ko rin na dadalo ang minamahal na anak ni Chairman Pin. Zia ang lead designer, idol ka o yon, anak. Kapag nakita mo si Miss Qin, magpakita ka ng magandang asal. Nagtanong na ako, diborsyada na raw ang dalagita guri. Ni guri ano piazi na zabi Montag. May girlfriend na si Kuya, na'y nakalimutan ko. Kung mapapansin lang ang anak ko ng pamilya Pin, para pa ba kailanganin ang maliit na pamilya Lu? Ang auction na ito ang unang pagkikita natin sa pamilya Qin. Pagpasok natin, maging maingat sa salita at gawa. Huwag kang mag-alala bro, ang taka-apparel ng kuya ko. May collaboration na sa pamilya Zhao. Tutulungan kita makipag-ugnayan, bro. Marami tayong dala ng regalo at may referral pa si Sister Yao. Tiyak na makukuha natin ang deal. Tingnan mo nga si Sister Yao ngayon. Eng ganda eng gesut. Mas maganda kaysa sa pipi na, iyon. Boss Joe, walang makitang prenatal record si Miss Qin. Inshu, saan ka pumunta kasama ng lalaking yon? Kanino talaga ang bata? Yuyu, isa ito sa pinakamagandang tanawin sa Jiangcheng. Malapit na ang oras. 543. 2. Maganda di ba? Wow, ang ganda talaga ng taste. Jejemon pala. Ha? Maganda naman ang regalo ko ay. Isipin Montag yung mga kakaibang regalong natanggap Montag noon. Malaki na ang improvement nito. Marami pang regalo ang mga tao para sa'yo. Jue, maraming nagmamahal sa iyo. Ibuhos mo ang oras at pagmamahal sa mga karapat-dapat. Gusto kon malaman kung sino ang nagpadala ng imbitasyon sa matandang to. Kuya Ting Shen, tignan mo, ang ganda ng mga fireworks. Maligayang pag-uwi. Parang izamang siyong wan ginazunog para dito. Narinig ko, si MS Qin ay tumakas dahil sa pag-ibig. Nayo, ibos yada na kumalik para magmuna ini sinegus. Ha? Sinong gago ang hindi marunong magpahalaga sa kanya? Tara, pasek na. Dumating na si Mas Queen. Fu. Yeah. Hindi ba ito ang lugar ni Chairmanin? Sino ba yang babae? Qin Si Yue? Bakit siya nandito? Ano? Si Qin Si Yue. Isang sign language teacher SA school para SA Binji at Pipi. Paano siya nakapasok? May nagdala siguro sa kanya para makasali sa ganitong party. Qin Si Yue.
Auction tuwing pamilya Chin, isa kong pipi. Anway ni Jeje nagava mo dito. Nagmamakava ka ba sa kuya ko para magbalikan? Mas mabuting umalis ka na, huwag mong ipahiya ang pamilya Pin. Sayang, ang ganda-ganda muntag, pipi ka pala. Ang ganda-ganda, pipi pala. Hindi ko maintindihan kung ano na inisip na you family. Narinig ko, tumakas siya kasama ng iba. Hihiwalayan na siya ni Boss Zhao. Mukhang humaharap pa siya dito. Siguro. Bumalik para magmakaawa kay Boss Zhao. Sa kanyang estado, sino pa ang mag-aalaga sa kanya, kundi ang Zhao family? Tigil, Pin si Yui, kung hindi ka makapagsalita. Bingi ka rin ba? Hindi ito lugar para sa'yo. Huwag mong ipahiya ang Zhao family. Kinsey Yue. Masaya ako na pumunta ka para hanapin ako. Pero mahalaga sa kineng meeting namin ngayon sa Pamilya Queen. Pipika, hindi ka bagay dito. Ihahatid kita pauwi. Zhou Tingshen. Hindi ba karapat-dapat ang pipi? Uy, mabuting bata. Nakakapagsalita ka na. Kinsey Yue, kailan ka gumaling? Bakit mo ko hindi sinabihan? Gusto ko sanang sabihin sa birthday party mo. Pero ano ang ginawa mo? Hindi ko yon ibig sabihin. Alice. Tigil. Ju Tingshen, nangahas ka pang saktan si Yu? Hindi pa sapat yang huling eraw na binigay sa'yo? Ikaf na naman. Sino KBA? Presidente ka lang NG2 Corporation, nangahas kang manakit? Isang maliit na Jocorp. Lang, nagmamalaki ka sa harap kayo? Maliat na Zhou family? Cab, sino ka? Hindi mo naman siguro sasabihing isa kang mayaman o makapangyarihan. Bakit hindi kita nakikita as a high society? Hindi ko maintindihan kung ano na inisip na you family. Hindi mo ako nakikita dahil hindi ka karapat-dapat. Nandiyan ka pa rin nagmamayabang. Susunod na ba ang sasabihin mo? Na ikaw ang young master in Chin family? Talagang hindi ka matututo hanggat hindi ka nasasaktan. Si, ayay teo. Ano ang utos Montag? Second young master? Second young master. Siya ang second young master ng Qin family, si Qin Shang. Ang leading master abroad, nagasikoso in cool businesses. Qin family is a second young master Qin. Nasa kasama na NG2 family ang matigas na bakaw. Inahamon pia ang second young master Kin ng harapan. Itapon ang mga maingay na langaw na ito. Sandali, second young master Chin, misunderstanding line 2. Bata pa, hindi alam ang ginagawa, nasaktan ka, patawarin mo na kami. Huwag mo kaming pansinin. Kuya, tama na. Mga importante ang nandito sa Jiangsheng. Huwag nang palakihin ang gulo. Second young master, tapos na ang preparasyon para sa action. Pumunta na po kayo sa main venue para sa opening speech. Sige, mukhang wala na akong oras para ayusin sila. Punta ka na, maraming tao dito, safe ako. Si. Malapit na ang oras, dapat malapit na ang taong iyon. Hindi ko nasasayangin ang oras ko sa mga basurang ito. Ang taong iyon. Naghanap ka pa ng kasama para sa akin. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Makinig Keong MGA Basura. Kang sinuman ang maglakas loob na saktan si YYY kahit kung tayo bukok. Kalaban niyo ako, si Qin Shang. Keong MGA Ito. Huwag ninong papagan na lumapit pa kay Uwe. Opo, alis na. Naku, akala ko makakapag-connect pa sa Zhao family. Para sa collaboration sa fashion show. Bakit bigla akong nagamali? Et na-offend ka upi si second young master Qin? Qin Shu, kasalanan mo ito. Mukhang sinadya mong hindi sabihin ang totoo. Para mapahiya kami. Hindi ba ako ay pinupotyan lang? Ni second young master Qin? Anong ipinagmamalaki mo? Chin Siwe. Ang gitinatawag mong pagtatapos ay para lang gumanga sa mas mataas na festo. Para SA Kayamanan Ing Chin family? Pwede mo bang isakripisyo ang iyong dignidad at prinsipyo? Tingshen, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo ba narinig? Ang sinabi ay second young master Chin? Tingshen, huwag mong isakripisyo ang malaki para sa maliit. Hindi naman siya tatagal. Kapag navala na ang novelty. Itatapon lang siya. Toma. SI second young master Chin, I'm away lang at pinyotigal siya in ilang aro. Anak siya na di pinakamiyan. Paano siya makakuto sa kanya? Ganatong klaseng Bobby. Kinsiu, ilan mo ang gistado ni Jie Pamilya King? Hindi ka pakakasalan ni Hinsang. Ay sa maging kabit mo siya. Bumalik ka na lang sa akin. Basta patawarin mo ako. Magsimula tayo ulit. Ang ako, mamahalin kita na maayos. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na akala mo babalik ako sa'yo? Mas magaling si Qin Shang kaysa sa'yo. Bakit pa ako? Magpapakatanga sa'yo. Ikaf. Nakagalit ka lang. Hindi Montag kayang gawin, yun es sarili Montag. Boss Joe. Walong record Ing prenatal checkup SI Miss Chin. Baka dahil sa bata? Kinsey Yue. Tingshen, huwag kang padalos-dalos. Nagkamali lang si Yue. Sobrang bait sa kanya ni Qin Shang. Kahit sino, matutuwa. Kaya pala walong record. Ang prenatal report MO. Anak niya? Yung nasa tiyan mo? Kay AAO mong iwang si Yi ba? Zhou Tingshen, ganito ako sa paningin mo. Ano pala? Hindi pa tayo divorsyado. Tadukaut ka na. Sa kanyang piling. Kung hindi sa kana, kanino pa? Tama ang hinala mo. Kinsey Yue. Inamin mo rin sa huli. Paano mo nagawa? To sa akin?
Hindi pa tayo diborsiyado. Ikaw na may dalang buntis mong first love. Naisip mo ba na may asawa ka nang bumalik? Ikaf. Boss Ju, sa teritoryo ng pamilya Kim. Nanggugulo ka. Gu Huizi, bakit siya bumalik sa bansa? Anak, tuengi presidente NG siya Kamas. Zigu Huaitsi? Paano niya nakilala si Kim Siwe? Mukhang magaling talagang manloko itong si Miss Chin. Boss Ju, sa teritoryo ng pamilya Kim. Nanggugulo ka. Chinas Igrekwa. Ang dami mong tagapagtanggol. Paano ka naging konektado kay Guhuayski? Hoy Boss Ju, baliktad ang sinasabi mo. Ikaw yung may sabit na ibang babae habang kasal tayo. Jingshan, ang pamilya Gu ang presidente in Chamber of Commerce. Hawak nila ang negosyo sa Jiangcheng. Ako na bahala. Presidente Gu, lahat tayo respetado dito. Hindi natin kailangan mag-away dahil SA isang walong kwenteng Bobby. Ito, baso ng alak, patawad. Humingi ka ng tawad sa akin, Inalu, mali ang pinuntirya mo. Ang dapat mong pagtawanan ay siya. Si Sister Zi Yue. Ano, yung mga sinabi ni Second Young Master Kim kanina, bingi ka ba? O hindi ka talaga sincere na magsisi? Kung ganun, hawakan mo ng maayos ang baso. Humingi ka ng tawad kay Emma Kim. Sister si Yue, kanina ay puro kalokohan ang sinabi ko. Ito ang aking pagtawad sa Ipsilono sa pamamagitan ng basong dito. Pagtawad. Ito ang tunay na pagtawad. Ikaw. Chin Siwa. Sobra ka na. Boss Ju, wala namang sinabi si Inalu. Ikaw pa ang nagmalasakit para sa kanya. Ikaw. Brother Tingshen, okay lang ako. Huwag mo akong isipin at baka ma-offend mo si President ko. Kung okay lang si Emelu, aalis na muna kami. Nakatingin lahat ng tao, bigyan mo naman ako ng konting respeto. Ikaw ba yung kasama ng kapatid ko? Ano pa ba? Mga kagalang-galang na panauhin, magsisimula na ang charity auction na ito. Mangyuring lumapat na SA auction area at Yumyupo. Brother Tingshan, on close and I Mr. Gu at and I Sister Siyu. Baka napipilitan lang si Sister Siyu. Mukha namang enjoy siya. Sandali lang ay umalis SI Second Young Master Chin. Tapos makikipag-flirt na agad sa ibang lalaki. Kitang-kita ang pagiging klani. Talagang walang hiya. Ping-ting. MGA kagalang-galang na panauhin. Magsisimula na ang charity auction na ITO. Ngayon, sama-sama natin buksan ang unang item para sa auction na yung gabi. Isang pairs ng King Dynasty Cloison Vase, starting bid na 3 milyon. Wow, ang ganda. Sister Yao Yao, may narinig akong isa pang. Final item mamaya, tinatawag na puso ng apoy. Malapit na rin kaong ikasal na gagapatid ko, di ba? Bakit hindi niya bilhin at gawing gabi po sa EU? Ano ba? Hindi pa ang gaziya na pupupuza sa akin. Hindi ba't yan naman ay mangyayari din? Kapag ipinanganak na ang sanggol mo, susunduin ka ng Zhao family ng marangal bilang bagong kasapi. Pero kung gusto mong pumasok sa aming pamilya, kailangan munang mamatay ang matandang ito. Mama, desisyon ito ni Tingshan mismo. Tingshan. Si Yao Yao ang magpapalago ng aming angkan. Mamaya, tiyakin mong mabibili mo ang puso ng apoy para sa kanya. Narinig mo ba? Ano, wala kang nagustuhan? Puro ordinaryo lang, walang lasa, sayang naman kung itatapon. Ang yabang mo, talagang anak ka ng mayaman. Ito na ang isa sa mga final items ng auction na ito. Dinisenyo ng isang international jewelry master. Kwintas na puso ng apoy na may inilagay na pinakamahusay na ruby na pula ng kalapati. Panimulang presyo, 8 milyon. Wow, ang ganda ng puso ng apoy. Sa buhay ko, nakita ko ang pinakamagandang kayamanan. Parang handa na akong mamatay ng walang pagsisisi. Ito ay pinakamataas na koleksyon na walang katumbas na presyo. Hindi ko alam kung kanino ito mapupunta. Puso ng apoy. Tingshen. Ang ganda ng kwintas na ito. Talagang maganda. Tingshen, sa palagay mo, bagay ba ito sa akin? Si Yui, ang ganitong kwintas ay para sa mga sosyal na okasyon. Para sa mga babaeng mayaman. Ikaw, bahay at paaralan lang ang mundo mo. Sayang lang, huwag na. Gusto mo? Kuya Tingshen, ang ganda ng kwintas na ito. Gusto ko ito. Bilhin mo para sa akin, Tingshen, itaas mo na ang plaka mo. 1 milyon.
Ang Gino ay nagtaas ng presyo, 1 milyon, 1 bises. Huwag na. Kung akin man, sayang lang. Dati, hindi ka nagsasalita ng ganito. 15 milyon. Kung hindi ito para sa'yo, doon talaga sayang. Ayos ka, Kenzie Yue. Gusto mo pang makipag-agawan sa akin, 15 milyon, 1 bises. Kuya Tingshen, ang Ginonggu ay napakabait kay Etsu. Mukhang determinado siyang makuha ang puso ng apoy. 10 milyon. Si Bosaw, para sa bagong asawa. Talagang malaki ang ginastos, 20 milyon, basta-basta lang. Nga, nakakaingit yung dating asawa ni Zhao sa itaas. Malamang galit na galit. Zhou Tingshen, talagang mahal mo si Luyao. Nakita Montag PA, Kenzie Yue? Kahit umanggat ka pa. Ako PA rin ang minamahal ni Zhou Tingshen. Huwag na, ito ay charity auction lang naman. Para sa charity, hindi para magyabang, kung gusto niya, ibigay na sa kanya. Ayaw kong makipag-agawan sa basura. May nagtaas pa ba? Si Ginong Zhao, 20 milyon, 1 bises. 20 milyon, 2 bises. Ang ilaw ng langit, si Miss Qin ay naglagay ng ilaw ng langit. Ang ilaw ng langit, si Miss Qin ay naglagay ng ilaw ng langit. Ang ilaw ng langit ay pinakamataas na antas sa auction. Kahit magkano ang itaas ng iba, ang naglagay ng ilaw ay dapat mag-alok ng pinakamataas na presyo. Grabe. Napakalaki ng ginastos ni Miss Kim. Hindi lang siya isang guro ng Seng Language sa paaralan para sa Bini at Pipi. Iyak na si Ji Gu ang nasa tabi niya. Magandang palabas ito. Ang mga binata mula sa pamilya Qin, Gu, at Zhao, lahat para sa isang babae. Nag-agawan sa atensyon. Mas drama pa sa mga short films. Guho Ishi, hindi ko inakala para sa kanya. Ginawa mo ito. Kinshui, ang galing mo. At inakit mo pa si Guho Isi na magpailaw ng lantern para sa iyo. Walang hiya ka, akala mo makakalamang ka sa akin. Ang kwintas na ito ay kay Miss Kinshu. Bukod pa rito, ipahayag ko para kay Miss Kinshu. Ang mga naunang item na kanyang napili kahit na hindi ito mabenta, ay bibilhin ko sa triple ng huling presyo na kanyang inialok. At idodonasyon sa Star Moon Foundation. Ang kanyang mga pangarap. Ako si Guhuaizi ang bahala. Ang kanyang mga pangarap. Ako si Guhuaizi ang bahala. Si Jigu, single sa loob ng maraming taon. Kaya niyang gawin ito para kay Kinshu. Ang sismi sa Jiangcheng, si Ji Gu 3 taon na ang nakalilipas. Dahil sa hindi nakuha ang minamahal, kaya siya umalis. Bakit nung pag-uwi niya, nakalimutan na niya ang kanyang white moonlight? Sa tingin ko, si Kinshu. Mukha siyang katulad ng babaeng iyon. May white moonlight si Guhuaizi sa puso. Ikaw paano ka? Na-touch ka sa akin. Bakit? Gusto ko lang patunayan na sa mundong ito, walang sinuman ang pwedeng umapi sa'yo. Kuya Tingshen, talagang walang takot si Sister Shu. Kakakilala lang kay Second Young Master Qin. May iba na namang lalaki na nagpailaw ng lantern para sa kanya, at hinamak ka pa. Talagang babae kang malandi. Pupunta ako kay Second Young Master Qin para magsubong. Kinshu, hintayin mong mapalayas ka. Tama. Samantalahin natin ito para humingi ng tawad. At isumbong si Kinshu. Hindi ko naniniwala na palalampasin siya ni Second Young Master Qin. Ting-ting, tara na. Ay, Second Young Master Qin, sa wakas nakita ka rin namin. Kanina sa venue, nagkamali kami at nasaktan ka. Sana hindi mo kami pagalitan. Natakot lang kami na baka marin lang kami Kinshu. Dahil sa babae na yon, kaya kami nagmadali. Mukhang masyado akong mabait kanina na hindi ko kayo pinalayas. Dahil ba doon, nangahas kayong bastusin si Yuyu? Enga tauhan. Zandali, Boskin, hindi ito tsismis. Si Kinshu ay nasa banquet hall ngayon, at may ibang lalaki siyang kinakausap ng malapit. Pwede mong puntahan para makita mo. Lalaki, si Huaishi ang dumating. Umalis ka. Ayos Guhuaizi. Inimbitahan kitang maging kasama. Tapos ginaganyan mo si Yuyu? Yung Master Qin, hindi kami nagsisinungaling, di ba? Dapat mong parusahan ang babaeng ito na naglalaro sa iba't ibang lalaki. Kuya, ano bang sinasabi mo? Kuya, talagang magaling si Miss Qin. Hindi lang nakakapit kay Young Master Qin. May kuya pa na nakukuha, ang galing talaga maglaro. Ang galing talaga ng mga paraan mo, Young Master Qin.
Kanina lang, ang babaeng ito ay nakikipag-away kay iyong Master Go. Tapos tatawagin ka pang kuya, nakita ito ng lahat. Ang babaeng tulad nito na paiba-iba ang isip. Hindi karapat dapat sa mabuting trato mo. Luyaw. Ang dali-dali mong magsinungaling, kulang pa ba ang red wine kanina? Kinzi Yue, may oras ka PABA. Para manako dito, alam Montag Piana. Isinumpa mo ang buong pamilya Kin. Wala akong konsensya na tinatago. Wala kang konsensya. Narinig Montag na BA, Young Master Kin? Ang babaeng ito, talagang walang hiya. Sa harap ng maraming tao, hindi lang nakikipag-away kay iyong Master Go. Pinapayagan pa niya na mapaandar ng SKY Lantern para sa kanya. Talagang wala siyang respeto sa iyo at sa pamilya Pin. Sky Lantern? Malamang hindi alam ni iyong Master Go. Ang relasyon ninyo, lahat ng ito, ay gawa ni Kin Shui, huwag kang. Malinlang ng ganitong babae, Chairman Kin ay mahigpit sa reputasyon ng pamilya. Kung magpapatuloy kang magkalabuan sa kanya, alam kong magagalit siya. Totoo. Kung malaman ni Papa ang nangyayari ngayon, talagang magagalit siya. Narinig Montag PA, Kinzi Yue? Kung malaman ito ni Chairman Kin, talagang mahihirapan ka. Hindi lang sa bulwagang ito, kundi sa buong Jiangcheng. Hindi kita mapoprotektahan, may oras ka pang bumalik. Humingi ng tawad kay iyong Master Kin, tapos bumalik ka sa akin, ipapangako ko, naalagaan kita ng maayos. Ang yabang mo naman sa sitwasyong ito. Hindi pa sigurado kung sino ang aalis o mananatili. Kin Shui, hindi mo naman sasabihin na. Ituturing ka ni Chairman Kin na EIE, huwag kang magbiro. Matino ang buhay ni Chairman Pin, ang katulad mong may duda ang pinanggalingan. Hindi kanya papapasukin sa pamilya Pin, at dahil sa ginawa mo ngayon, na ikinahiya ni Young Master Kin. Kung hindi kanya palalayasin sa Jiangcheng, babakbakin kanya. Tumigil ka. Sino ang may lakas ng loob sa teritoryo ng aming pamilya Qin? Ininsulto ang perlas ng aking palad na si Qin Feng. Ang anak ni Qin Feng. Ang perlas ng aking palad na si Qin Shui. Siya talaga. Ang anak ng pinakamayaman sa Jiangcheng na si Qin Feng. Ang aking asawa na nag-alaga sa akin sa loob ng 3 taon. Paano siya maging ang heres ng pamilya Qin na si Qin Shu? Tatay. Tito Kin, Huaishi, salamat sa pagtatanggol kay Yuyu. Imposible, isang guro ng sign language sa isang paaralan para sa pipi. Paano siya maging anak ng pinakamayaman sa Jiangcheng? Tatay, oras na para linisin ang basura. Makinig kayong lahat, simula ngayon. Ang pamilya Qin ay tuluyang magbabawas ng pondo sa Taco Apparel. At lahat ng pagkakataon ng pakikipagtulungan sa Zhao Group, bukod pa, ang anumang kumpanya na nakikipagtulungan sa dalawang ito, ay itatala ng pamilya Qin sa permanenteng blacklist. Ang heres ng pamilya Lu, puno ng kasinungalingan, ang pamilya Li, ay titigil sa kontrata sa pamilya Lu. Ang pamilya Zhao, walang respeto, hindi nakikilala ang totoong dragon. Ang pamilya Chen, ay magkansela ng pakikipagtulungan sa pamilya Zhao. Ang pamilya Wang, Ay bawiin ang puhunan sa pamilya Lu. Chairman Qin, hindi niyo pwedeng gawin ito. Chairman Qin. Hindi ganito, ang aming pamilya Lu ay maliit lamang. Hindi namin kayang tiisin ang ganitong parusa. Chairman Qin, ang aming pamilya Zhao. Kahit papaano ay may pwesto sa Jiangcheng, hindi niyo pwedeng basta kanselahin. Ang aming pakikipagtulungan, Pingting, tumahimik ka kung magpapatuloy ka. Hindi na kita mapoprotektahan, Chairman Qin. Ako ang walang malay, nagkamali ako, patawarin mo ako. Ako, maglilingkod ako kay Ate Ziyue. Ito ay sarili mong kasalanan, inapi mo si Shu. Ito ay paglaban sa pamilya Qin, dalhin siya palabas. Huwag, Shui, alam ko na ang pagkakamali ko. O kaya, tingnan mo ang mukha ni Kuya Tingshen. Tulungan mo akong kausapin si Chairman Pin. Mahal, hanggang ngayon ay hinahawakan mo pa si Yuyu? Dalhin ninyong dalawa siya palabas. Bagbugin ng malala. Kinzi Yue. Ano ang tingin mo sa akin? Bakit? Bakit mo ako ginaganito? Ang hindi mo pagsasalita ay pek. Ang identidad mo ay pek rin. Patungkol sa bata. Ikaw, nung yakap-yakap mo ang bagong kasintahan mo. At tinatawanan ang kasasama natin bilang pipi. Para bang naglalaro lang tayo ng bahay-bahayan. Itinuring mo ba akong asawa mo? Kahit isang segundo, itinuring mo ba akong asawa mo?
Kahit isang segundo. Sino bang normal na tao ang gugustuhin makipaglaro ng bahay-bahayan sa isang TV? Hindi man lang kita iniwan. Nang mahulog ka sa tubig, Gusto kitang iligtas, pero Ligtas? Ikaw mismo ang nagtulak sa akin sa swimming pool. Yan ang tinatawag mong pagligtas. hindi ko sinasadya. Abay, hindi sinasadya. Eh yung tiwala, anong ginawa mo sa kanya? buong-buo ang paniniwala mo sa kasinungalingan ni Luyaw. Naniniwala ka sa kanyang mahinang pag-arte, sa kambal sa kanyang tiyan. Naniniwala ka sa bawat luha ng buhaya, pero hindi ka naniniwala sa akin. Hindi naniniwala sa isang asawang. Walang kondisyong sumuporta sa iyo sa pinakamababang punto ng karera mo. Hindi naniniwala sa taong kasama mong nagtiis sa madilim na panahon ng rehabilitasyon. Sa mga mata mo, ako ay palaging isang hamak at mababang pipi. Zhou Tingshen. Tinatanong mo kung itinuring kitang asawa ko. Tanungin mo ang sarili mo, karapat-dapat ka ba? Dalhin, see you. Ilang taon din hindi nagkita, ang galing na ng pananalita mo. Yung mga sinabi mo kanina, bawat salita ay parang patalim sa puso. Ang lupit, gusto ko yan. Sino bang nangangailangan ng gusto mo? Ha? Kakapataw ko lang ng isang lantern para sa'yo. Ang gastos ay pambili na ng isla, tapos bigla kang hindi nakilala. Ang puso ko nanlalamig, sayang lang yung isang lantern. Huishi, yung ginawa mo ngayong gabi, hindi ba sobra? Nga Huishi, ang auction ay talagang para sa pamilya Qin. Kung gusto mong suportahan si Yuyu, marami pang paraan. Worth it ba ang ganong kalaking gastos para sa mga clone na yan? Siyempre worth it. Ang ibig kong sabihin, magkasama tayong lumaki. Para siyang kapatid na babae sa akin, sa harap mismo ng mga mata ko. Paano ko siya pababayaan na pihin? Hindi naman ganun kalaki ang gastos. Ang ganda ng salita, pero nung bata tayo, hindi ka naman naging mabait sa akin. Yeah. Lola, Mabuting bata. Mabuting bata ng lola, kami ang pamilya Zhou ang may kasalanan sa iyo. Si Tingshen, siya ang nagkasala sa iyo. hindi po Lola, ako ang nanloko sa inyo ng matagal. Hindi kita sinisisi, hindi mo inihayag ang tunay mong pagkatao. Iyon ay para protektahan ang mahinang pride ni Tingshen noong 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, napakaganda na ng iyong pagbabago, at para sa iyo ang lola. Talagang masaya ako para sa iyo. Lola, sa hinaharap, magiging mas magaling pa ako. Ang fashion show ng Qin na aking personal na isasagawa. Dapat kang pumunta noon. Siyempre, Yuyuy, pakinggan mo ang lola. Hayaan na ang nakaraan, bata ka pa. Napakabata mo pa, ang pinakamagandang bagay sa mundo para sa iyo. Ang pinakadalisay at ganap na kaligayahan ay naghihintay sa iyo. Huwag mong hayaan ang nakaraan na hadlangan ka. Dapat kang maging kumpiyansa at lakas ng loob na sumulong. Hanapin ang kaligayahan na para sa iyo, anak, okay? Salamat, Lola. Nakakaasar natin si Yui. Akala ko pa naman ay may babalik natin. Ang collaboration show na ito, sigurado tayong makukuha. Pero wala palang nangyari. Tapos na, lahat ay tapos na. Hindi ko dapat siya pinalayas sa Zhao family. Ako ang nagkamali, nawala ang lahat ng kayamanan na nasa kamay na. Nanay, ano ba ang sinasabi mo? Pin si Yui ang may kasalanan. Niloko niya tayo at ginawa tayong katatawanan sa Jiangchen. Kung hindi siya paulit-ulit na nandaya sa atin. Hindi sana tayo pinalayas. Tama si Auntie Pingting. Sisihin mo na lang si Qin si Yu. Siya ang nandaya sa iyo at kay Tingshen. At pati si Gu Weizi ay pinaglaruan niya. May katiwalian talaga sa kanilang dalawa. Hindi pa ba sapat ang mga kasinungalingan mong pinaghihinalaan? Hindi ba't lahat ng ito ay dahil sa sarili mong ginawa? Kung hindi ka palaging nanggugulo at nagpapakalat ng sismis. Kung hindi ka palaging nagpapangga. At patuloy na sinusubukang saktan si Yui at ang iyong nakakainis na kayabangan at kasinungalingan, paano nangyari sa Xiao family na maging ganito at ang collaboration sa Qin family ay nasayang? At paano naging ganito kalala ang pagkasira ng loob ni si Yui sa akin? Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Luyaw.
Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ting Shenji, bakit mo ako sinasabihan ng ganito? Para sa Zhao family ang lahat ng ginagawa ko. Para sa Zhao family, pinalayas mo si Siyu para lang mabigyan ng karapatan ang anak mo sa tiyan mo. Hindi ba? Sinabi ko na sa iyo dati. Basta huwag mong ikalat ang tunay na ama ng bata. Gagarantiyahan ko ang kaligtasan ng anak mo habang buhay. Yaya, Ting Shen. Ano ang sinasabi mo, Jack? Ano ang nangyari sa anak ni Yaya? Ang Zhao family ngayon ay pinipilit akong ipakasal kay Zhao Tingshen. Dahil akala nila ay anak ni Tingshen ang bata. Hindi pwede. Kailangan kong patahimikin si Zhao Tingshen. Lu, ang tiyan ko. Yao Yao, hey Yao Yao. Kaya pala hindi mahanap ang iyong pregnancy report. Ang bata sa tiyan mo ay kanya. Kaya ayaw mong umalis sa kanya. Tama ba? Hindi kay Tin Xiang ang bata. Edi akin yon. Pero bakit ayaf aminin ni Ziyue? Baka dahil kay Luya? Gising ka na. Kuya Tingshen, anong nangyari sa akin? Sabi ng doktor, dahil sa sobrang emosyon, naapektuhan ang bata. Buti na lang okay ang babi kung may nangyari sa bata. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kanina, nasabi ko lang yon sa galit. Huwag ka nang magalit, okay? Luyao, pagkapanganak ng bata, umalis ka na sa Zhao family, bibigyan kita ng pera. Pa hindi ka na maghirap sa buhay. Zhu Tingshen. Anong ibig mong sabihin? Itatapon mo na ba kami ng anak ko? Hindi mo ba sinasabi na bibigyan mo kami ng tahanan? Isang tahanan? Luya, zinabi ka una es ayo. Ang dinadala mo lang ay ang anak ng aking kuya na namayapa. Pinoprotektahan ko ang reputasyon mo at ng kuya ko. Ayokong sabihin ang totoo, pero dahil sa'yo, nagkaroon ng lama. Sa pagitan ko at ni Siyu, hindi na kita matatangga. Kuya Tingshen. Ma, es ating Montag, may pag-isa piabi tayo. Na makapunta sa fashion show. Gusto ko talagang makita. Kung makakapasok tayo, baka makakilala pa tayo ng mga tao mula sa ibang kumpanya. Para may pag-isa pia ang Zhu family. Mukhang wala na tayong magagawa. Kasama nandoon si Qin Siyu. Paano niya tayo papapasukin? Kung makakang lang tayo na re-invitatin. Kung makuha natin ang invitation. Baka may pag-isa pa, ngayon sa Zhou family. Sinasabi din ako yung malong ang sumusuporta sa akin. Basta makuha ko ang suporta nila, Zhou Tingshen. Hindi niya ako mapapaalis, hipad ng telepono. Silen, tawa, silen, orat na re tawa. Hello, Hiwei. Yao Yao, namis Montag ako? Tumahimik ka, huwag kang magdaldal. Bigyan mo ako ng isa. Ticket SA Fashion Week in Tan family. Hindi ITO madali. Kailangan ang gidagdag na bayad. Ang Hevay na ITO, talagang sakim. Zige nanga. Basta makasama kayo lang sina, Zhou Pinting at Ayume. Eng dalang tanggang tiyo. Sa tabi kayo. Huwag kang makalala. Pag ako na ang nagagawa patakbo sa family, hindi ka mawawalan ng pera. Sige, huwag kang makalala. Ako na ang bahala. Sarap. Ay, salamat sa langit, ang gating presidente. Sa wakas Y bumalik na. May oras tayo para mag-vacation, yeah. Sabi ni Papa, pamilar ka na sa MGA negosyo ng grupo. AKO at SI Second Brother, SA Tinjin namin, ang proyektong fashion show na ito. Ipasa sa Y ko. Ano es ating Montag? Ito ang proposal. CJ, Sa fashion show na ito, makakaroon ng fundraising sa venue. Ang lahat na kita, iidudunit para sa charity na desingwi LM30 talaga ba, kuya? Ang gwapo mo talaga at mabait ang puso. Huwag kong magsalita in kung ano-ano, ito ay idea in Zhongcheng Chamber of Commerce. Oh, lahat ito ay idea ni Huaizi. Kahit nawala siya sa bansa nitong kaya nakarang taon, patuloy siyang. Nagbigay in charity sa Xinhua Elementary School. Oo nga pala. Pagdating kay Huaizi, sabihin Montag es akin ang toto. Ano ba talagang nandiya sa inyong dalawa? Tan Fashion Proposal. Una, ikaw at SI Huaiji kayong dalawa. Hindi ba to ng bata pa kayo ay laging nakaway? Si ang humilian ng mo. O ikaw ang nagbubuhos ng tinta sa kanya? Hindi kayo akalain na kenda siyang magala engel entren para sa ayo. Nakakagulat talaga. Bakit nakakagulat? Masyado ninyong maliit ang charm ng kapatid ninyo. Baka naman si Guwaizi Ay matagal na may gusto sa akin, ngunit hindi ko napansin. nang makita niya akong inapi noong araw na iyon, bigla na lang siyang nagalit. Nahulaan mo pa talaga. Nandiyan na siya. YZ, napalito ka para pausapan ang fashion show, di ba? Sa kanya na ang proyekto. Mag-usap kayo ng mahaba. Mag-usap kayo ng mayos.
Bakit ka na parito? Ano? Nahihiya ka ba sa akin? Hindi. Ano ba ang balak niya? Baka naman totoo ang hula ko. Chairman Tan. Ilalagay komune ang MGA dokumento dito. Isang maliit na papel lang, ano ba ang iniisip mo? Guweizi, sinadya mo ba? Kahapon, salamat ha. Ha? Ano sinabi mo? Hindi ko narinig. Sabi ko. Kahapon, salamat sa pagtanggol mo sa akin. Okay lang basta natulungan kita. Bakit parang ang tingin sa akin ni Guweizi? Pagkatapos ng 3 taon, ay iba na. Boss Joe, nalaman na. Maluzo ang sanggol sa tiyo ni Mizzy. Ay tiyo ang MGA nakarang. Prenatal checkup records Naya. Tatlong buwan. Ito ang anak ko at ni Yue. Talaga nga. Naloko ako. Paano ko nasabing si sinunggaling si Uewe? Ano ko sinaisip na ganong? Siguro na yon. Sobrang disappointed na siya sa akin. Boss Joe, huwag kong magalala. Makal na makal ka ni Mrs. Baka tulad nito, pagalit lang ang pag-file ng divorce. Puro ugalit lang ang sinabi niya. Tama ka. Sigurang nasaktan ko sinang sobra. Kaya nasabi niya, yon. Anak ko ang nasa sinapupunan niya. Hindi siya basta-basta alis. Secretary Wong, may paron ka ba para mapigilancia? Ito. Oso, sabi kasi, kapag na hindi pa sa ibila. Ang lalaki ay parang dikit na dikit hanggang sa magbago ang isip niya. Dikit na dikit, hanggang sa bumalik siya. Parang dikit-dikit. Boss Tsu, hindi ka pa o ibig sabihin yon ah. Hindi. Tama ka. Galit lang siya sandali. Nasa puso niya pa rin ako. Basta lagi kayo siyang susundan at magpapakita in kahabag-habag. Babalik din siya sa akin. Tara, saksing Jue Elementary. Oy, driver, bilisan mo. Ikaw rin, bilisan mo. Si. Magugulat si Siwe Samgea ito. Nakabit na laha, Boss Joe. Pero, sigurado ka bang ganoon ang gagawin mo para makit si Mrs.? Paano kung magalit si Mrs.? Wala na tayong magagawa. Ito lang ang paraan para makita siya. Ang lahat ng kita sa fashion show na ito, idodonate sa Xinyu Elementary. Gusto kong isama ang mga bata. Ano sa tingin mo, ipa-perform natin sila ng sign language song? Ang galing mo, pati charity, pinagkakakitaan mo pa. Para sa advertisement ng school. Pero dapat kontrolado ang oras sa stage. See you, SI baby, I may made is not like nat at IO humanum in gamut. Pwede Montag bang bisitahin siya? Anong nangyari? Nag-message si Zhou Tingshen, may sakit daw ang dating estudyante ko. Kailangan kong pumunta. Paano mo sigurado na hindi ito sinadya ni Zhu Tingshen? Kahit siya ay isang bastos. Hindi siya gagamit ng bata bilang dahilan. Dapat akong magmadali. Sige, samahan kita. Nadala Montag PA ang mga UTOI, pinaghirapan kong makuha. Mahigpit ang seguridad na digin family. Hindi mo ba ako dadadang na bayak? Weige, huwag naman teyong magusap en gpera. Massasaktan ang eating relation. Salamat vaige. Kapag nakapakasawa na ako sa family, hindi ka mawawalan. Kotseniting sanye. Anong hinagawa ni Zhou Tingshen dito? Huwag mong hayaang malaman niya ang ating transaksyon. Umalis ka na. Biles.
Pasensya na, hindi ko dapat sinabi sa iyo ang mga masasakit na salita. Ang bata, kasalanan ko ay tiyo. Ang bata ate. Magbati na tayo. Huwag kang umalis, pwede ba? Alagaan ko kayong mabuti ng bata. Ang MGA dekorasyon ITO. Ay para sa sorpresa kong paghingi gitabad. Tingsan ye. Halong pala talaga ang pagmamahal MOSA akin at kay baby. Alam kong dating siya. Nandito ka na. Ako, hindi pa ako kenda. Hindi na kailangan. Tingsan GE. Pinatawad na kita. Bakit ikaw? Zotingshan. Nasaan si baby? Si Yui, pakinggan mo ako. Bigla siyang sumulpot. Lumayo ka sa kanya. Kaya ang mataas na lagnat at pagkawala ng malay ni baby, niloloko mo lang ako. Gusto ka ulang. Gusto kitang makita. Humihingi ako ng tawad, si Yui. Tignan mo ang MGA apology letter sa MGA Lobo, at ang stroller at Gatas. Ito ay para SAIO at K-Baby. Si Yui. Patawarin mo ako, pwede ba? Kaya. Hindi talaga ito para sa akin? Ginamit mo ang bata bilang pain, Zotingshan. Ang iyong moralidad ay nakakadiri. Tumigil ka nga. Si Yue, pakiisap, patawarin mo ako, okay? Mali ako dati. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Sana sa pagkayo, sa hinaharap, ikaw at ang iling baby. Alagang ko ng mabuti. Nakakaya mo takeng tingnan siyang ipinanganak. Sa isang sirong pamilya? Hindi na kailangan. Tapos na tayo noon pa. Hindi pa tapos. Hindi mo pa napipirmahan ang divorce papers, kaya akin ka pa rin. Ang anak ni Joe Tingshan, hindi ko kakayang medyon AMA ang ibang lalaki. At hindi ko hahayang kilalin na anak ko ang isang matnang kabilang ama. Anak mo. Zotingshan, gising ka. Patay na ang anak natin noon pa. Si Yue. Nagsisinungaling ka pa lang, di ba? Nakita kayo ang pregnancy report mo. Malusog ang baby natin sa ultrasound. Nakita kayo paeng. Maliat niyong kame at pa na gumagalo. Sinabi mo lang, yan para tanggihan ako, di ba? Ang nakita mong report bago ako nag-miscarry. Noon, malusog pa siya talaga. Yeye. Paano mo ako pinagkakait sa anak ko? At nagsasabi ng ganito? Hindi. Imposible. Bigla na lang mababawa ang isang malusog na bata. Bakit? Zotingshan, ang kapal ng mukha mong magtanong. Ikaw ang gago. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa swimming pool. Ikaw ang pumatay sa anak ninyo. Ako. Yeye, patawarin mo ako. Kasalanan ko, pero hindi ko alam na buntis ka. Kung alam ko, hindi kita sasaktan. YUE, pakiisap, patawarin mo ako. Patawarin? Zotingshan, ang relasyon natin. Ay tapos na noong nawala ang anak natin. Huli na ang paghingi mo ng tawad. Hindi pa huli. Bigyan mo ako na isa pang pagkakang. Susumpa ko. Hindi na kita pahihirapan pa. Yue tayo na. Si Yue, Tingshan Kuya. Tama na, Luya. Kung wala ka rito, hindi magagalit si Shu. Hirap na hirap akong makita siya. Sinira mo lahat. Teacher Wewe, narinig ni Xiaobao na nakakeo ni Daddy Joe. Okay ka lang ba? Okay lang ang teacher, pumunta lang ako para bisitahin ang mga bata. Nag-ensayo ba ng maayos para sa performance? Xiaobao, gusto mo bang dalhin ako para makita ang inyong ginawa? Siyempre naman.
Yuyue, sana ganito ka kasaya palagi. Maraming sismis sa Jiangcheng. Si Ginonggu 3 taon na ang nakalipas. Dahil hindi niya nakamit ang pag-ibig na Demi naman niya, kaya siya umalis siya bayang. Bakit nung kakabalik lang niya, nakalimutan na niya ang kanyang white moonlight? Baka si Qin si Yue? Gaano katagal na niya kilala si Guhu Aize? Oy. Ate Yukay, nagkumitong ko kayo kasi. Na may white moonlight na laging inaisip, alaman mo kang totu ito. Kung tutuman, si Gu Waitsi Ay isang ganap na manloloko. Na nagtatangka na lokohin ang damdamin ni si Yue. Eight Yao Yao. Bakit namamaga ang mata mo? Sinaktan ka ba ni Ting Shen? Hindi po tita. Ako ang sumira sa plano ni Kuya Tingshen. Ang hirap niyang makapagaya kaya si Yuen gayon. Tapos ako pa ang nakakita. Nasira ang kanang plano. Hua, pumunta ka na naman kay Jin Xiao? Hindi pa ba tayo sapat na nasaktan? Laging nakita. Alam mo lang ay nakita. Ang liit na yon, para sa babaeng nagpabagsak sa pamilya Zhao. Nagpapakamatay, si Yao Yao ay nagdadalang tao ng anak ng Zhao. Nasa harap muntak, hindi muntak biya nakikita? HMP, siya ay isang phoenix sa lapa. Hindi Montag mabot kahit ang kanyang zakong. Galit lang siyan gayon. Basta't ako'y tapat na magsisi. babalik din siya. Kita, huwag po kayong kumagalit. Malungkot lang si Kuya Tingshen ang gayon. Pero, tama naman si Kuya Tingsen. Galit lang si Ate si Yue ngayon, babalik din siya. Kuya Tingshen, alam kong nag-isip ka ng paraan. Para makipagbati kay Ed si Yu. Dviatwa Xlov at Ibozol Okol ut Izavru on Sumru. Siya ang project manager, Sigurdong nandun siya. Hailing ko lang, huwagi mo na akong paalisin. Tunay kong hinahangat. Na makabati kayo ni Ed si Yu. Naku. Ate Yaya, ang galing muntak. Makakapazuk na hinga ako para makakita ini je kakaiba. Yaya, ang tangga muntak. Tingshen, si Yao Yao palagi ang nag-isip para sa'yo. Kung palisin mo pa siya. Ako ang guna mong harapin. Tama si Luyao. Ngayon, sa ganitong public event lang. Ako ay may pagkakataong makita si Yue. Basta't makikita ko pa siya, may pag-asa pa kaming magkabalikan. Sige, payak ako. Ano ba kung humingi ako ng tawad sa kanya? Hanggat ay nandito pa ako, si Eluipsilonao, sa pamilya Zhou. Hindi kayo magkakasundo muli. Lola, tingnan mo ang pagkakayos ang fashion show na ito. Ang galing talaga. Kaya pala gusto na yung masikat na tao na makapasok dito. Talagang magaling. Si Ate Ziyu. Ang ganda ng lugar. At talagang kakaiba. Narinig ko na si Ate Siwe ay nag-organiza in isang charitable recruitment activity. Hamson ang MGA Batamula SA Shinue Elementary School ay mapiperform SA and later. Siyempre naman, si Yue talaga. Ang gabait-bait niyang bata. Hindi tulad ang iba na umiyak at nagdradrama buong araw. Mas magaling siya. Lola, puntahon natin yung kabila. Si, main gate lang tayo. Ma'am, kaibigan ka rin ba ni Taker Yueyu? Kaibigan ako ni Teacher Yuyu. Ako si Gu Huizi. Ingat! Kuya Tingshen, mukhang makasundo si Ate Ziyu at si Jinunggu. Ayos lang yun.
Itinuturo kayo lang sa kanila ang sign language, wala yun. Xeobao, ako si Daddy Joe, hindi emo na ako nalala? Boss Joe, natatakot yung mga bata sa'yo. Guhuaitsi, nakisip ka masyado. Kumpara sa Ypsilono, mas close ako sa mga bata. Noon uli, nasaktan ni Daddy Sou si Teacher Juejue. Umiyak ng matagal si Teacher Juejue, ayab ni Xiao Bao. SAMGA nagpapayak kay Teacher Yaya. Gusto na ni Xiao Bao si Daddy Gu Engon. Ito ba ang paraan mo ng pagtuturo? Para kamuhian at iwasan nila AKO? Zuting Shen, itinuturo ko lang sa kanila ang tama at mali. Noong ginamit mo ang mga bata para lokohin ako, dapat alam mo na ikaw ang nagpalayo sa kanila. Gusto lang kitang makita. Gusto kong magkayos tayo. Hindi na kailangan, nasa legal process na ako. Kung ayaw mong pirmahan ang divorce agreement, magkita na lang tayo sa korte. 8 CUA. Pono emo nagawa to? Dahil lang ba kay Ginonggu na nakapagod hindi kailang temperature? Ganito ka makipag-usap. Siya minamang mong lalaki. Bakit ka naging ganito kasakim? Isang skylantan lang, mas importante PA yun. Kaysa sa ating game Ponggaku, ang sama emo talaga. Masyado na yan. Itong maliliit na bagay. Kumpara sa ginawa mo kay Luyao. Siyempre, dahil kay Luyao pala. Nabalang ako sa anak ni Ypsilono sa sinapupunan. Nawalang makalaka. Hindi montag PA kayang tizin? Hintayin montag munang mangganak siya. Teo pa rin ang dating Teo. Zouting Shen, may mukha ka pang magtanong. Bakit kailangan tiisin ni Siyu? Naawa ka sa anak sa sinapupunan ni Luyao. Yung anak ni Siyu. Yung anak na nawala nang itulak mo siya sa tubig. Sino ang naawa para sa kanya? Hinampas mo ako. Guwaishi, ano ka ba? Anong karapatan mo para utusan ako? Dahil naintindihan ko siya at naawa sa kanya, hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Sapat na ba yung karapatang yan? Naintindihan mo siya at nawa sa kanya. Gano katagal na kayong magkakilala? Alam mo ba, mag-asawa kami. Ako ang unang minahal niya, ako rin ang napangasawa niya. Ako rin ang may anak sa kanya. May anak pala kayo. Hindi ko inakala, ginamit niya ang sakit ko. Bilang pampalipas oras lang. Sa loob ng 3 taon, ako lang ang nasa isip at puso niya. Ikaw Guwaishi, ano ka ba? Kung may pag-asa talaga kayo. Dapat matagal na kayong nagkatuluyan. Wala na dapat ako. Zouting Shen, huwag kang magmalaki. Kung ayaf mong maniwala, subukan montag. Mamaya pag nahulog sa pool, hulaan mo kung sino ang ililigtas niya. Anong ibig mong sabihin? Huezi. Ayos ka lang yin si Yue, hindi ko inakala. Sa pagitan ko at ng iba, ako ang isusuko mo. Huezi, ayos ka lang. Okay lang. Dalhin mo sila sa likod para magpalit ng damit. Kuya Tingshen, ayos ka lang. Ako yung nahulog sa tubig. Anong nangyari? Baka naipit yung muscles kanina. Pin si Yue, talaga bang ganito ang gagawin mo sa akin? Ako ang asawa mo. Hindi na magtatagal. Binabalaan kita, huwag mong galawin kahit isang hibla ng buhok ni Huezi. Ate si Jue, paano mo nagawa para kay Hinong Keu? Saktan si Kuya Tingshen, mayroon kayong. 3 taon ng pagmamahalan, paano mo nagawa para sa isang estranghero? Itulakas at tubig ang taong pinakamahal mo tag. In si Jue, talaga bang para sa kanya? Ganito ang gagawin mo sa akin. Kaya niyang magpainit ng ilaw para sa iyo. Basta gusto mong bumalik, gagawin ko ang lahat. Gano katagal na lang si Guhuaitsi? Ang bilik mong tumayo siya kabilang paning. O kaya totoo, yung mga sabi-sabi, na matagal mo na palang nilalandi, tong lalaking to? Yung naranasan mo ngayon, ganyan-ganyan lang din ang ginawa niyo sa akin noon. Anong karapatan mong magalit? At huwag niyo nang idamay ang anak ko sa mga tsismis niyo. Huezi, alis na tayo. Huezi, bakit?
Yung pagtaya mo sa auction tapos ngayon nakikipag-away ka pa. Bakit mo ko pinagtatanggol? Ako. Huwag mo nang ulitin yung ayokong masaktan ka sa harap ko. Sabihin mo sa Kin ang totoo. Kung noon ko palang alam na ganito yung buhay mo. Kung alam ko lang na hirap ka. Baka hindi ka na lang umalis ng bansa. Kung alam ko lang. Baka hindi ka na umalis? Sige, wag na. Kalimutan mo na iyon. Yuyu. Naku, paano ko kaya siya mapapatawad? Kuya, bakit ka nagpalit ng damit? At ano yang sugat sa mukha mo? Naunto ako sa champagne tower kanina. Nasugang lang na ye kung ti. 8 yaw, may nangyari ba? Pumunta si Kuating Shan kay 8 siwe. Tapos bigla na lang silang pinagtulungan ni Guhuaysi. Sabi ko na nga ba? Ang kapang na ye mukha. Nanak pa na ye ko. Grade na, yan. Kahit pa siya ang pinakamayaman, hindi pwede mang-api ng ganyan. Nabula na naman si Tingshen. Napako-noon nang pinaliso namin siya. Buti natrium lang at hindi namin siya tinanggap sa pamilya. Kan hindi. Baka ginawa na niyang tagapagmana. MGA Binabini, Jinu, at MGA Panohing Pinagpataganan. Malagayang Pagdating SA Starlight Moonbeam Charity Fashion Show. Ang palabas na ito ay inorganisa ng Kin Corporation na may buong suporta ng Jiangxing Chamber of Commerce. Ang lahat ang kita mula sa fashion show na ito ay buong itatayo sa Starlight Moonbeam Elementary School para sa edukasyong NGM bata may espesyal na panggangailangan. Pakipalakpakan natin ang ating dalawang pangunahing tagapagtaguyod. Ang kinatawan ng Kin Corporation, si GNG Kinshu, at ang kinatuwin ng Jiangxing Chamber of Commerce, Si Ji Guwaitsi. dito na po sa entablado para sa pagkuhan ng litrato. Ingat! Malugot na yung inanyakan ang MGA bata na pumasok. Nere pamilyakin. Wow, sina Miss Kin at Emargo, nakatayo ng magkatabi. Ang bagay nila, talagang magandang pairs. Nga, parang ginawa ng langit at lupa, parang nasa kasal. Yang nasa tabi na may kabak na bulaklak. Ay flower girl ng kasal. Ngayon, maligod naming inanyayan SI Miss Jean Siwe. Para sa kanyang pambungad na mensahe. Maraming salamat sa pagdating ng lahat ng bisita at sa pagsisikap ng koponan ng Kin. Sa Jiangxing Chamber of Commerce at sa lahat ng nagtrabaho ng maayos. Ang palabas na ito ay puno ng pagsisikap ng maraming tao. At ang pagmamahal sa mga batang sinyo. Nangangako kami na ang lahat ng kita ay magiging init. Upang liwanagan ang kinabukasan ng mga bata. Ngayon, inihahayag ko ang pagsisimula ng Xingyu Uzego ang fashion show. Dapat talaga siyang ganito, palaging kumpiyansa, palaging nakasisilaw. Palaging nagliliwanag sa kanyang sariling mundo. Ngayon ko lang nakita na ganito pala siya kapag nagtatrabaho. Napakaganda. Kung hindi kami naghiwalay noon. Marami siguro kaming mapagyusapan. Boss Joe, nalaman na. Si Mr. Gu ay mayroong talagang minamahal, ngunit hindi makamit. Balita ko ay may asawa na at may anak pa. Ano? Talagang hindi siya tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi pwede, kailangan kong hanapin si Shui at sabihin ang totoo. Kapag nalaman niya ang totoo, babalik siya sa akin. Ziyue, naisip Montag pa kung hindi tayo nakaiwalay? Siguro ngayon, magkasama tayong nagdiriwang ng tagumpay ng palabas na ito. Marahil, marami tayong masasayang sandali. Wala. Kailangan mo bang gawin ito? Dati, mekal na din ang isa't isa. Pagmamahal. Zhou Tingshen, pinili mo si Luyaw. Huwag mo na akong guluhin. Yeah. Naos ko na kay Luao, yung nasa kanang tiyan.
Hindi talaga. Talagang hindi nawawala si Boss Zhu. Anong ginagawa mo dito? Siyempre hinahanap ko si Shu. Shu, congratulations sa matagumpay na first show mo. Salamat. Si Boss Zhu at Shu. Kayong dalawa ay magkalaban, nasa likod ng kalaban. Baka naman may gustong makinig ng mga lihim. Makinig ng lihim? Gu Huaiji. Huwag kang magpakasanto dito. Huwag ka ring magpakaromantiko. Nakikita mo ba? Ano ito? Bakit mayroon ka ng larawang ito? Nahuli ka, no? Sa totoo lang, mayroon kang minamahal sa puso mo. Ang tagal mo siya hinintay. Ngayon naman kisiyo ka pa nagpapakita energy kabaitan. Ano ba talaga ang gibalak mo? Ginawa mo bang kapalit si Siyue? Mabilis talaga ang balita kay Boss Zhu. Aminin mo na. Si Yui, buksan mo ang mga mata mo. Ang lalaking ito ay hindi tunay na nagmamahal sa Ypsilon. Hanggang kailan ka pa niya lolokohin? Tama si Boss Zhu. Totoo, mayroon akong minamahal. Ang tagal ko siyang hinintay. Halos akala ko na. Panaginip lang iyon. Hindi siya ilusyon. Hindi rin siya taong kailangan kong hanapin. Narito na siya. Nakatayo sa harap niyo. Siyu, ikaw ang taong matagal kong hinahanap. Simula pa noon. Ikaw na talaga. Uhuji, hanggang kailan ka masabi na makasinugan? Sino ba talaga ang nasa larawan? Hindi ito si Siyue. Kakilala niyo lang, hindi ito makatuwiran. At you tingnan mong mabuti. Hindi ikaw ang nasa larawan. Gaano katagaw ang pagkakakilala niyo? Ano na yung magagawa? Na magkaroon ang gilarawang ITO. Ayo ay mga estranghero lang. Yui, tayo ang itinadhana para sa isa't isa. Ang galing mo talaga. Ako ang nasa larawan. Hindi kami mga estranghero ni Guhuezay. Magkakilala kami. Mula pagkabata. Malapit ang aming pagsasamahan. Ito ay itinadhana. Paano ito nangyari? Bakit hindi? Zhu Tingshen. Ang yabang mo talaga. Akala mo ba na? Mapapalayo mo kami ni Guhueze. Parang baligtad ang nangyari. Salamat sa iyo, nalaman ko. Ang lihim sa puso ni Guhuezay. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. May mas mahalaga akong bagay na dapat asikasuhin. Tao, samahan ang bisita palabas. Opo. Si. Mukhang tunay na nagmamahal sa iyo si Zhu Tingshen. Naiinggit ka ba? Pagdating sa pagmamahal, mas malalim ka pa. Sabihin mo, gaano katagal mo itinago ang litrato? Hindi naman gaanong katagal, mga 15 hanggang 17. Niloloko mo na naman ako. Yu, aminado ako. Kung alam ko lang na ikakasal ka sa isang tulad ni Zhu Tingshen, at mamumuhay ng ganito kahit mamatay ako, pupunta ako sa kasal mo. Para agawin ka. Bakit hindi mo sinabi noon? Noon, hindi ko naintindihan. Akala ko, itinuring lang kitang kapatid. Pero nang makita kitang handang isakripisyo ang lahat para kay Zhu Tingshen, at sumuway sa pamilya mo, nang desidido kang pakasalan siya, naiinis ako. Hindi ako komportable. Nalaman ko na lang na dahil pala ito sa pagiging seloso ko. Pero noon, puro siya lang ang nasa isip mo. Ano pa ang magagawa ko? Yu, pwede bang ituring ko ang yakap na ito bilang simula ng pagtanggap mo sa akin? Ako naman, nakita ko lang nakawawa ka. Kaya naawa ako at pinatahan ka. Nasaan si Kuya Tingshen? Baka hinanap niya si Kinshu. Ang babae na yan, parang multo, laging nandyan. Hindi pa sapat si Gou Huaisi. Ginagatasan pa niya si Kuya Tingshen. Yao, ano nangyari sa'yo? Wala, pupunta lang ako sa tsere.
Yaw, sinabi mo dati na. Pagkapasok sa pamilya Zhou, magkakaroon na tayo ng pera. Nasaan na ang pera? Huwagi kang makalala. Ekale ni Joe Tinction. Na ang dinadala ko ay anak ng kanyang pumanaw na kuya. Noong sinabi kong pinilit ako ng kanyang kuya, naniwala siya. Ngayon, akala enge pamilya Yo, anak niya ito. Habang nandyan ang batang ito, matatag ang posisyon ko sa pamilya Zhao. Kapag ako na ang naghari sa pamilya Zhao. Pera lang yan, madali nang makakuha. Grabe, yaw, hindi ka o inasahan. Na ang anak na ito ay nagiging ganito kapag nabangan. Ganito lang pala kadli ang pamilya Zhou. Si Luyao, talagang demonyo. Hindi mabuting tao. Sa vekas, nahuli kayo na ang kanang sikreto. Hindi ko kakaang magtagumpay siya. Lola, Aalis ka na ba? Uy, hindi pa ako nakakapag-beatisaw. Ang ganda ang fashion show mo. Sobrang natuwa ako. Salamat, Lola. Shoo! Malakas ang hangin sa labas. Ngayon, ang pamilya Zhou ay palaging inisip na ang batang ITO ay kanya. Basta nandito ang batang ITO, ang pamilya Zhou ay patuloy na matatak. Kapag ay kayo na naging amo ang pamilya Zhou, pera lang ang katapat. yeah. Lola, gusto kitang tanungin ng isang bagay, kung gang dinadala ni Luyao. Ay hindi anak ni Tingsen, at hindi rin nagtaksil si Tingsen. Gusto mo pa bang makipag-bealikan sa kana? Lola, alam kong palagi kang nalulungkot para sa amin. Ngunit kahit sino pa ang ama ng dinadala ni Luyao, hindi na kami magkakasundo. Yo, bakit ka nandito? Alam enge Lola na si Tingsen eng may kasalanan sa Ipsilono. At sobrang nasaktan ka naya. Vala na akong magagawa para bayaran iyong. Sa ilang araw, hahanap ako ng abogado. At ibibigay ko sa iyo ang 10% ng shares ko sa Zhao. Lola, hindi niyo kailangan gawin iyon, hindi na ako miyembro ng pamilya Zhou. Ang pamilya Zhou ang may kasalanan sa ayaw. Sige na, wewe, may iba pa akong gagayin. Alis na muna ako. Hindi maganda, siguradong babalik ang Lola. Para ibunyag ang totoo tungkol sa pagbubuntis kao. Pakizilip montak nga. Ang lalaking nakakasama ni Lu Kao. Ogdolin mo siya sa pamilya Zhao. Gasti kon harapin ang babaeng ito sa korte. Ipagkatiwala mo sa akin. Hindi makatarungan, may sakit na talaga ang Lola. Bakit niya ibibigay ang pamilya Zhou? Saison estrangro? At soccer. Si Quincy Ipsilon ang sumira sa pamilya Zhou. Bakit siya dapat makatanggap ang ganong karoming shares? Tama ka, tita. Ang Lola ay sobrang paborito. Parang nasa kabilang dagat na. Kan maaari lang na bago dumating ang abogado. Ay mapatahimik siya. Yaw, ano ang ibig mong sabihin? Paano ko magagawa ang ganong bagay? Naku, tita. Hinagawa mo ito para maprotekta ng negosyo hindi pamilya Zhou para kay Tingsen. At walang masama dun, hindi naman ito nakakasakit. Lola, dumating na ako. Talagang nagiging masama na ang mundo, may mga taong nagdadala ang anak na hindi naman alam kung kanino, gustong umangat. Akala ba niya patay na ako? Nasaan si Tingchen? Tawagin mo siya agad. May importante akong sasabihin sa kanya. Umalis na ang kuya pagkatapos ang fashion show. Tatawagan ka siya para bumalik. Makanunsyo, talagang nakmamadali ang Lola. Ito na ba ang pag-anunsyo na ibibigay niya ang shares? Kay Chin Siwe? Paano siya naging ganito kasama? Hindi, tama si Yaw. Kailangan kong subukan para kay Tingchen at Pingting. Nanay, inumin Montag muna ang gamot. Sige. Lola, bakit mo ako pinapaiwi ng nagmamadali? May problema ba? Ikaw talaga. Ano ba ang dapat kong sabihan sa Y ko? Naikot aikot ka lang na isang babe. Lola, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? May problema ang anak ni Luyao.
Alam Lola ang anak ni Luyaw? Anak ng kuya mo. Lola, ano ang problema sa anak kayo? Kumakailan lang nagpa-check up AKO, malayasog naman siya. Hindi montag PRN aminin? Alam ko na ang leha. An anak mo. Madami, Lola, ano ang ginangyari sa iyo? Madam, Lola, ano ang nangyari sa iyo? Tawagan ang doktor, bilis. Hello, doktor? Doktor, ano ang kalagayan? Posibleng food poisoning ang dahilan. food poisoning? Paano nangyari iyon? Hula ko lang, bigyan ko muna si Madam ng gamot. Baka gumaling siya pagkatapos uminom. Boss Joe, huwag kong masayad ang magalala. Hindi na ako makikialam dito. Hayaan natin magapahinga si Madam Zhou. Alis na ako. Sana gumaling si Madame Zhao. Samahan kita. Ting-ting, alagaan Montag ang Lola. Salamat sa pagtulong. Luyaw, ano ang ginagawa mo? Tingshen, nagpapasalamat lang ako sa doktor. Nagpapasalamat? Sana nga. Binabalaan kita. Kahit anong gawin Montag para mapasaya ang Lola ko, hindi Montag mapapalitan. Ang pwesto ni Chines YUE. Tingshen, alam kong galit ka pa sa akin. Hindi ko hinihiling na mapalitan ko si Sisyo. Ang huling ko lang, bigyan mo kami ng anak ko ng lugar na titiran. Dahil, dadalhin niya ang dugo ng pamilya ninyo. Ayaf mo rin sigurong makitabalang araf ang balita na. Anak ng panganay ng pamilya yu, napabayang sakali. Ulit-ulit ko nang sinabi, basta huwag kang magulo. Mapoprotektaon kita sa Zhangcheng. Pero kung maglalaro ka pa, hindi kita patatawarin. Zhu Tingshen, napakalupit Montag talaga. Wala namang silbi ang matanda. Hindi na makapagsalita, walang makakapigil. Sa pagpapasok kao sa pamilya Zhou, hindi mo ako mapapalayas. Lola, Yeah. Hoy, Oyin si Jue, ako si So Tinsen. May sakit SI Lola. ano ang sinasabi mo? Baka food poisoning. Nagbigay ng gamot ang doktor pero walang epekto. Patuloy siyang nawawala sa malay, kahit anong tawag hindi gumigising. Pero patuloy ni Jan tinatawag ang panggalan mo. Pwede ba kang pumunta para bisitahin siya? Sige, pupunta na ako ngayon. Ang ni Jan ang Jerry, Yue. Sabi ni Zhu Tingshen, may sakit si Lola. Kailangan kong puntahan si Lola. Ayue. Huwag kang makpenik. Ang MGA Zhou, parang MGA Lobo at Tigre. Siguradong apihin ka nila at posible rin na ito ay panilinang ni Zhou Tingshen. Pero sabi nila, delikado na ang kalagayan ni Lola ngayon. Kailangan kong pumunta. Ang weird na sitwasyong ito, ganito na lang Yuyu. Kami na bahala sa company, isama mo si YZ. Marunong siyang mag-martial arts, mapoprotektahan kanya para hindi kami mag-alala. Sige, naiintindihan ko. Ingat. Weizi, Anong nangyari, Lola Zhu? Mayroon ba siyang anumang pre-existing condition? laging malusog si Lola maliban sa pag-inom ng mga Chinese herbal medicine para sa katawan. Halos walang malalang problema. Huwag kang mag-alala, Lola Zhu, may awa ang Diyos. Magiging okay lang siya, tara na. Ano ni Gigi nagawa mo dito? May sakit si Lola, dumalaw ako para bisitahin siya. Dumala? Saan ang karapatang ka dumala? Hindi mo ba gustong samantalahin ang pagkakataon? Para makipagbalikan kay Tingshen. Huwag kang mangarap, hindi ka welcome sa Zhao family. Luyaw, ayokong makipagtalo sa'yo. Ang pagbisita ko ay walang kinalaman kay Zhu Tingshen. Mukha kang narinig mo lang na may sakit si Lola. Napanik ka. Para kunin ang share ng Reju family, di ba? Shares? Paano mo nalaman? Diborsyado ka na sa anak kayo.
Huwag kang maglakas loob na pumasok sa shock family, kang ayaw mong magkaproblema. Umalis ka na ngayon din. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita si Lola. Tignan mo na, hinasigaw. Huwag kang kimagpanggap dito. Dali mo na yung bagong kasing tao mo. Umalis ka sa Zhao family, kung hindi, hindi kami magdadalawang isip. Ayaw kong mag-aksaya ng oras sa inyo. Lumabas kayo. Hindi pwede. Nagpapahinga si Lola. Kung patuloy mo siyang abalahin ng ganito, gusto mo bang lumala pa ang kanyang sakit? CJ. Gets ko na. Okay lang, hintayin mo ako sandali. Alam kong hindi siya maglalakas loob na pumasok. Nel, Anong ginagawa mo, Jack? Napabalik ka na ba? Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka. tara na. Huwag na natin pansinin ang lokolokong ITO. Alis na tayo. Lola. Bakit mo siya dinala dito? Hindi mo ba sinabing hindi malaman ang sakit ni Lola? Dinala ni Huai Zi ang pinakamagaling na doktor sa Jiangsheng. Baka makatulong. Ang putang inang ITO. Huwag niyang sirain ang plano ko. Miss Jean, talagang nalasan ang Lola. At dahil sa maling gamot, lumala pa ang kanyang kondisyon. Bago siya malazon, ano ang gikinay niya? Ulo sila di para sa pampalakas hindi katawan ni Lola. Dati naman ay walang ganaging problema. Kunin ang mangkok ng gamot na ininom ni Lola at saka tawagin din ang katulong na nagluto nito. Ziga. Sino sa inyo ang katulong na nagluto ng gamot ni Iresu? Ako po, ako ang laging nagluluto ng gamot ni Lola. Pero talagang hindi ko sinasada na saktaan si Lola. Sa itsura niya, mukhang hindi nagsisinungaling. Ito ang natirang kalahating mangkok ng gamot. MS Jean, ang gamot na ininom ang Lola. Walang problema, pero itong mangkok na ito. Talagang may lason. Hindi ko talaga inilaga ang Clayson. Isusumpa ko. Kahit bigyan mo pa ako ang isang dang tapang, hindi kayo kang saktan si Lola. Buong proseso ng pagluluto, nandun kami lahat. Oo nga, oo. Pagkatapos magluto, umalis na kami at magkasama kami buong oras. Pwede akong magpatunay. Gets ko na, tumayo na muna kayo. Salamat, Miss Jean. Kung hindi katulong ang naglason, Eddie. Isa sa pamilya Zhu ang may gawa. Malakas ang lason sa mangkok na ito kung hindi agad naagapan. Baka hindi na nakaligtas si Lola. See you, itatawag ba natin ang pulis? Huwag na tayong tumawag ang pulis. Ang ibig kong sabihin, siguradong nagkakamali ka ah. Paano naman pwedeng may lason ito? Huwag tayong magkakampis. Bakit ganun katiyak si Luyao na hindi nakamamatay ang gamot na ito? Lola, gising ka na. Anong nangyari? Kulang ba ang dami ng gamot? Hindi bote shinobi. Nagkahit kong si Yang ay makapagulog ng matagal. Kasalanan nito ni Zigwe, si Yang naganap hindi tao para sulihin ang gamot. Pero buti na lang, hindi makapagsalita ang Lola dahil sa gamot. Wala itong magiging bonta sa akin. Gumagana ba ang gamot? Lola, hindi ka makapagsalita dahil nalason ka, Lola. Alam mo ba kung sino ang may gawa nito sa iyo? Naku, ang matanda pala ay ganun katalas. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng aminin. Nanay, baka nalilito ka lang sa sakit. Paano ko karyang saktan ka? Malalaman natin kung nalilito ka o hindi sa pagsisiyasa. Boss Zhao, iminumungkahi ko. Na agad na suriin ang mga daladalahan ng lahat ng naririto. Lalo na ang mga humawak sa mangkok ng gamot. Hinziwa, zino kabi a? Hahamunin montag akong magpasiyazat? Dito sa bahay ng Zhao. Ate Siwe, bakit ka naman ganyang kabastos? Paano namin kayang saktan si Lola? Nanay, ay tiyaw-yaw. Bakit kayo? Siya sa tin, kailangang siya sa tin, simulan samgea humawak sa gamot. Hindi talaga kami. Siacetin. Juftinction, nanay emo ako. Paano mo kayang pahintulutan ang isang dayuhan na siyasaitin ang iyong saraling ina?
Nanay, ano ito? Ikaw talaga. Nanay, paano mo kayang lasunin si Lola? Bakit? Hindi ako. Tingshan. Pingting. Pakinggan nino ang kalyan kayo. Ito, hindi ito sa akin. Ito eh. Siya, ibinigay ito sa akin ni Liao. Siya ang nakutos sa akin. Ang tangga. Gaste niyang isama ako sa kanyang kapahamakan. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Siya. Paano mo ako mapagbibintangan? Quitings. Nalala ko. Kaninang mangkok na gamot. Ay mismong tiyang inyo ang nagdala mula sa kusina. Nagtataka pa ako. Dati MGA katulong lang. Bakit ang gaon ay tiyang inyo na? Louis Greco. Ikaf na malanbi. Bakit ka nagsisinungaling? Ikaw talaga. Ikaw ang ayaw makita ang Lola. Nagbigay siya sa sigwa. Pero pinilit mong bigyan ng gamot ang Lola. Ay ko din ang nagbigay sa akin ng gamot. Sabi mo, ang gamot ay walang makatulog ang ilang araw at hindi makapagsalita. At walang masamang epekto sa katawan. Dahil pala ito sa bagay na ito. Chita, ano ba ang sinasabi mo? Anong shares? Si. Bulak talaga ako. Lagi kitang pinoprotektahan. Itinuring kitang tunay na anak para sa'yo. Paulit-ulit kong pinagalitan at pinalayas si Kinsu. Sa birthday party, ipinaglaban kita, sinilanggan kitang sa Ronsia. Tapos ganito ang gagawin montag sa akin bilang pasasalamat? Pag may problema, sa akin mo ibinabato ang sisi. Walang utang na loob. Zukap. Ahas ka. Papatayin kita, demonyong walang puso. Gayume, naalala ka na ba sa sarili mo? Nababaliw ako dahil bulak ako te naniwala sa kasinunggalingan mo. Daw para kay Tingshan, para sa pamilya Zhao. Para lang sa sarili mo. Makapag-asawa ng Zhao at maging mademeng Zhao. Ang galing montag talagang magplano. Tumigil kayo. Eluyaw, ikavbaan. Nakutos sa nanay ka o nalasunin si Lola? Kuya Tingshan, maniwala ka sa akin, hindi ako. Si Tita. Siya ang nagsisinungaling. Hindi ka uzinaktan si Lola. Tama na, Eluyaw. Dahil sa bata sa tiyan mo, Paulit-ulit kitang pinatawad. Pero ikaw? pinyati mo ang enek ko at nisyo. Ngayon lalason montag si Lola? Halimo ka talaga. Tingshan, nagpapanggap ka pa. Dahil sa bata. Takot kang malaman na. Kuya mo ang pumilit sa akin para mabuntis. Dahil takot kang mapahiya ang Zhao, kaya mo tinanggap. Puro siya lang ang nasa isip mo. Kailan mo ako tunay na minahal? Wala kahit kailan. Gusto ko lang pakasalan ka. Ano bang kasalan ko? Bakit ko papayagan ang matandang? Tona, siran ako ng siran? Luyaw, talagang baliw ka na. Gusto mong pakasalan si Zhu Tingshan? Ano kinalaman ni Lola? Bakit mo siya lalason? Kinsi Yue, ang lakas ng loob mong magsalita. Dahil sa'yo ako nagkaganito. Zhu Tingshan, laging huli ang pagtanggol montag sa kanya. Pero ang bilis mong masaktan. Kinsi Yue, wala kang simbi kundi maging basura sa harap ng lalaki. Tumigil ka. Dahil sa bata sa tiyan mo, ay tiyo una ang huli. Ao, palayasin siya. Pag walang pahintulot ko, hinding-hindi siya papasok sa Zhao. Opo. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ako na ang lalabas. Bitawan mo ako. Buti na lang hindi nila alam ang tungkol sa bata. Kailangan kong makaalis bago magising ang matandang yon. Tumigil ka. Luyaw, saan ka tatakbo? Huwag bigyan ang pagkakataon ang babaeng kay Tio, dahil ang binadala niya ay hindi talaga anak ng pamilya Zhao. Lola, nakakapagsalita ka na? Yue, salamat sa dala mong gamot at doktor. Kung hindi, ang buhay ko ay nasa kamay na. Ng babaeng ito. Lola, kanina mo sinabing ang dinadala niya ay hindi anak ng Zhao. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Ang dinadala niya. Walang kinalaman sa pamilya Wu. Noong fashion show. Malina kong na rin ang usang nila na lalaking iyong. Lola, alam kong hindi mo ako gusto. Pero para lang mapalayas ako, gumawa ka hindi ganyang kasinunggalingan. Ang anak ko ay kay Tingshan. Ang panganay ang Zhao. Ang apo montag. Ang zinazabi montag. Ay pagamak sa lahi na Reyu. Kahit gaano ako kababa, may hiya pa rin ako. Haya. Alam ba niya ang haya? Tawayin natin ang testigo para malaman.
Hivay. Ngayon, SA harap NG lahat, sabihin Montag ang alam Montag. Kaninong anak talaga ang kay Luyaw? Ako. Hivay, tumahimik ka. Kapag nagsalita ka, Papatayin kita. Sabihin mo. Kung hindi, ngayon din. Mararamdaman mo ang sakit ng bali. Sasabihin ka o. Huwag Montag akong saktan. Noong nag-aral kami sa abroad, kami ni Luyaw ay magkasama. Ang anak niya ay hindi anak ng panganay na Zhao. Ako ang gama. Pumunta siya kay Zhao Tingshen para umangat ang buhay. Pero ang puso ni Zhao Tingshen ay kay Misin. Kaya, lihim niyang pinapalaglag ang bata. Sabi niya, bago umalis, sisirain niya si Zhao Tingshen. At SI Chin Siwen. Gago. Kayong dalawang hayop. Kang hindi lang dahil sa batas at yan emo. Hindi kita sasaktan. Ngayon ka o lang na realitze, napakatanga ka o. Hindi ako. Si Luyaw ang tunay na ahas. Paitago ang totoo tungkol sa bata. Siya ang nagwason kay Lola Joe. Lahat ni ginanjari dati, kasalanan niya. Ako, nagtrabaho lang para kumita. Kaya pala ang bilis mong naglason. Takot kang mabuking ni Lola, kaya minadali mong patigilin siya. kasalanan na laha. Perpekto na ang plano ko. Isang hagbang na lang. Hindi ko matanggap na masasayang lahat, kasalanan. Kasalanan niyang nalaman niya ang totoo. Kung hindi, hindi sana siya dumanas nito. Luyaw, napakasama mong tao. Bulag at tanga ako. Paulit-ulit kitang pinatawad. Binigyan kita ng pagkakataong saktan si Lola at Siu. E ngayon, hindi na kita muling palalampasin. Zhao Tingshen. Ikaf ang laging nananakit kay Chin SYE. Ay ko ang dahilang na pagkalang niya. Sa bawat papipilian. Ikaw ang laging nagpapabaya sa kanya. Ikaf ang laging nananakit kay Chin SYE. Ngayon alam mo na. Masakit ba? Nagsisisi ka, dapat lang. Sino ba naman ang nagtitiwala ng ganun sa akin? Ano man ang sabihin ka o, paniniwalaan Montag. Sabi ko anak ng kuya mo ito, naniniwala ka. Sabi ko sasaktan ako ni Kinshu, paniniwalaan mo. Kahit ang asawa mong kasama mo sa ihip ng hangin. Kayang-kaya mong pagdudahan at saktan. Isang tanya kang madaling mauto. Naniniwala sa kung anuman ang marinig. Karapat-dapat kang lokohin at mawalan ng anak. Karapat-dapat ka ah. Tumigil ka. Zhao Tingshen, huwag kang padalos-dalos. Tinawagan ko na ang pulis. Ginagatungan kanya para saktan siya. Gusto kanyang isama sa gulo. Luyaw, hanggang ngayon nag-aapoy ka pa, walang pagsisisi. Gusto mo bang mamatay? Oh, ayoko nang mabuhay. Luyaw, hanggang ngayon nag-aapoy ka pa, walang pagsisisi. Gusto mo bang mamatay? Oh, ayoko nang mabuhay. Zhao Tingshen, kaya mo ben patayin ako? Marami namang tsismis ang pamilya Montag. Dagdagan mo pa ang isang balitang pumata kasainit ang gaulo. Masaya ako. Zhao Tingshen, Wala ng pag-isa ang pamilya Montag. Tingshen, kuya. Hulihin siya. May tumawa sa amin na puli? Sino si Luyaw wey? Hindi. Kayo ay pinaginyang may kasalang na sa di ang pananiti. Sumama kayo sa amin. Hindi. Hindi kami ang nanakit. Siwang ang nanakit. Napilitan lang ay kayo. hindi ko sinasadya. Dalhin ninyo. Hindi ako. Tingshen, kuya. Kuya gazing ka na. Talagang gazing ka na. Lola. Pingting. Gano katagal ako natulog? Kuya,
Tatlong ton kong nachalog. Buti na lang gising ka na. Nasan SI Nanay at Lola? Si nanay, hindi maganda ang kanyang kalagayan. Anak, mabait ka, bibilhan kita ng candy. Mula nang mawalan ka ng malay, hindi na maganda ang kalagayan ni nanay. Unti-unti na lang siyang nagsasalita makisa, hanghang gayan. Hindi na niya kilala kung sino-sino. Kayo ba ang pinadala ni Luyaw para patayin ako? Huwag kayong lumapit. Huwag ninyong hawakan ang anak ko. Tingsen, ipagtatangkol ka ni nanay. Huwag kayong lumapit. Nanay, pasensya na, bumalik na si Tingshen, walang mangkapi sa Y. Umalis ka, huwag montag akong hawakan. Kuya, umalis na tayo. Tawagin mo si Lola. Lola. Gising na si kuya. Gising na si kuya. Tingesken, gising ka na. Lola. Pasensya na. Nag-alala ka, kamusta ka nitong mga nakaraang taon? Mabuti Lola, mabuti. Si Yue. Kamusta ka? Siyempre, masaya kami ni Yu. Ngayon ay espesyal kaming pumunta para anyayahan si Lola. Sa first birthday party ng aming anak. Sakto at nagising si Boss Zhu. Kung hindi magagalit si Boss Zhu, sama na rin kayo. Sama na rin kayo, ay sama na kayo. Siyempre. Pupunta kami. Congratulations. Hindi ako nakadalo sa kasal ninyo. Sayang talaga. Buti na lang gising ka na. Lola, ang hirap ng mga taong inalagaan mo ang pamilya. Lola, may iba pa kaming pupuntahan para magbigay ng imbitasyon. Hindi na kami makakaabala. Siege. Huizai. Tara na. Si Y, hintayin mo ako. Mauna ka muna doon, hintayin mo ako. CJ. Si Yue. Mabuti ba siya sa'yo? Siyempre mabuti. Mabuti naman. Nakita mo na ang kaligayahan mo. Masaya ako para sa'yo. Salamat. Kung wala nang ibang usapan, mauna na ako. Si Yue. Pasensya na, may tanong pa ako sa'yo. Kan hindi ako na-aksidente 3 taon na ang nakalipas. Sa akin at kay Geuhuashi, sino ang pipiliin mo? Gusto ko lang malaman kung may napalamba ako. Wala. Zhao Tingshen. Mahal na mahal ko si Huizai. At mahal din niya ako. Tapos na ba kayo? Sabi ng anak natin pagod na siya. Papunta na. Nakita ko na ang kaligayahan ko. Sana ikaw din ay makahanap ng sarili mong kaligayahan. Tara na, ang liit pa ng bata, paano masasabing pagod? Tingnan mo, siya mismo nagsabi, di ba?